Magandang araw. Ako po si Saiza Nadine Suzara. Ako po ang Executive Director ng Institute for Leadership, Empowerment, and Democracy. Isa po kaming policy think tank na nagfo-focus sa national budget. Pag-uusapan po natin ngayong araw ang national budget dahil ito ay undergoing legislation ngayon sa Kongreso. Magandang pag-usapan natin kung bakit importante ang diskurso o pag-uusap tungkol sa national budget sa pamamagitan ng pag-intindi muna ano ba yung national budget. Ang national budget, simply put, ay ang pagkakagastusan ng pamahalaan gamit ang taxpayers' money. So in that sense, pwede nating isipin na ang national budget actually ay listahan ng expenditures or katulad ng sabi ko kanina, mga pagkakagastusan, mga proyekto, mga programa, mga pasweldo, mga bayad sa operasyon ng pamahalaan. So sa national budget, importanteng napapag-usapan natin ito kasi dito nasasalamin ano ba talaga ang totoong agenda, ano ang totoong prioridad ng isang pamahalaan o pwede nating isipin ng isang current na administrasyon kagaya ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. So, importante siyang mapag-usapan kasi ito yung magpapakita sa atin saan natin gagastusin, saan gagastusin ng ating pamahalaan ang perang ibinabayad natin. Basically, saan pupunta ang ating buwis. Ang budget, masasabi natin na responsive sa pangangailangan ng mga tao. Kung unang-una, tawagin natin itong people-centered at inclusive. Pero paano magiging people-centered and inclusive ang national budget? Mangyayari lang ito kung merong participation. Ang mga mamamayan o taxpayers, tayo na mga nagbabayad ng buwis sa budget process mismo. Ibig sabihin, yung mga pagkakagastosan ng pamahalaan, naaakma ba ito? Naka-allocate ba ito para sa mga bagay na kailangan ng iba't ibang sektor ng lipunan? Halimbawa, transport workers, kailangan nila ng subsidy dahil, for example, dahil mataas na ang presyo ng gasolina. Ang mga farmers natin at fisher folk, problema nila paano mag-transport ng goods sa merkado. Meron bang suporta para doon? Halimbawa rin yung mga nasalanta nitong nakaraang bagyong Karding. Meron ba sa national budget para sa rehabilitation at recovery para sa livelihood ng mga nasalanta ng biktima? So, masasabi natin na responsive ang national budget kung ang interes ng ordinaryong mamamayan ang nasasalamin doon sa priority ng national budget. Importanteng tanong palagi, pag tinitingnan namin ang national budget, yung tanong na kanino bang interest ang mahalaga. Pagka tiningnan mo ang numero, magkano ang para sa ganitong ahensya, magkano ang para sa ganitong programa o ganitong proyekto, palaging tinitingnan namin, ito ba ay interest ng government officials? Ito ba ay interest ng mga politiko? Dahil syempre, yung mga legislators, elected officials sila. Sila ang magle-legislate ng ating national budget. Pangatlo, ito ba ay interest ng presidente o ng vice president? Ito ba ay para sa mga negosyante? So, importanteng tanong, kaninong interest? Doon natin malalaman kung ang budget ay responsive talaga sa mga pangangailangan ng iba-ibang sektor ng lipunan. Yung usapin ng paggamit ng budget, magandang i-breakdown natin yan into two. Una, yung pag-allocate na pinag-usapan ko na kanina. Pero ang budget kasi, kagaya ng pinaliwanag ko, listahan lang ito ng expenditures.
magiging impactful o mararamdaman lamang ng ordinaryong mamamayan ang benepisyo mula sa national budget kung ito ay ginastos ng pamahalaan. At syempre, dapat tama ang paggastos. So, kailangan nating intindihin, ano ba yung hindi tamang paggastos? Una, inefficiency o yung sitwasyon kung saan yung mga government agencies, at naririnig natin ito sa balita, hindi nagagamit at all ang budget. At pangalawa, hindi nagagamit sa tamang proyekto o programa dahil nawala sa corruption. So, ang consequence nun, ang direct consequence nun, tayo yung nalulugi. Yung mga halimbawa, beneficiaries ng 4Ps program, beneficiaries dapat ng mga roads and bridges na gagamit doon sa mga malalayong communities. Kapag kasi may corruption or kapag hindi nagamit ng tama ng pamahalaan yung budget na naka-allocate, tayo yung nawawalan, tayo yung nalulugi. Kasi hindi napupunta sa bulsa ng ibang tao, siguro ng mga corrupt na officials. Yung budget, imbes na nagastos para sa programa, para sa serbisyo, para sa project na dapat may kalidad at dapat tama, naaakma doon sa pangangailangan ng mga tao sa iba-ibang communities. Maraming nai-intimidate sa pag-join ng discussion tungkol sa national budget. Kasi syempre, iisipin ng mga tao, numero ito, mahirap unawain, o dapat mga accountants lang ang nakakaunawa nito, mga ekonomista lang ang nakakaunawa nito. Pero actually, kailangan nating makialam. At para makialam tayo sa proseso ng national budget, sa proseso ng legislation ng national budget, syempre we have to educate ourselves. So, ang isang magandang paraan para doon, subukan nating tingnan kung ano yung numero. Ang mga numero na nakikita natin, para sa ordinaryong mga mamamayan, hindi siguro ito yung dapat na makahadlang para intindihin yung budget. Kasi yung numero may kwento yan. Kapag halimbawa, tiningnan natin ang numero para sa 4Ps program or para sa Sustainable Livelihood Program, tandaan natin may kwento sa numero na yon. Ibig sabihin yan, ano ba ang pangangailangan ng communities na kailangan at sinasagot ng budget na yan. So siguro kung ganun ang pagpasok natin sa diskurso ng national budget, kung gano'n ang pag-intindi natin sa national budget, hindi tayo mai-intimidate. Kasi yung budget, expression lang yan ng ano ba talaga yung dapat pagkagastosan. Pero ang importante, ano nga ba? Sino nga ba ang mas may kailangan na bigyan ng pondo? Sino nga ba ang dapat mas makatanggap ng maraming benepisyo? So siguro, dapat ganun yung pag-unawa natin sa national budget at hindi tayo ma-intimidate sa mga numero. Anyway, meron namang kagaya namin sa iLead, merong mga eksperto, merong mga researchers na nag-aaral ng numero. Pero para sa atin, dapat may interest tayo dito kasi buwis natin yung pinapangtustos sa national budget. Importanteng malaman natin bilang mga taxpayers yung proseso ng national budget. Kasi kung hindi natin alam kung ano yung proseso, hindi tayo pwedeng makilahok doon sa proseso. Dapat nalalaman natin paano ba ito ginagawa para doon pa lang kaya na nating kausapin yung mga ahensya ng pamahalaan na concerned para sa mga sektor na kinabibilangan natin o ng communities na kinabibilangan natin. Mahalaga rin na sundan natin kung paano siya nire-registrate. Kasi yung budget na ginagawa ng iba-ibang government agencies, yan yung version ng budget ng isang presidential administration. Pero ang budget na ito ay kailangang i-authorize ng ating Congress. At dahil mga botante tayo, binoto natin ng ating mga legislators, mga congressman na nandoon sa House of Representatives, bumoto tayo ng mga senators,
Sila ang ating representative. So, dapat sinasalamin nila at nire-represent nila kung ano yung interest natin. At dapat yung mga interest na yon natutugunan ng national budget. So, mahalaga na alam natin yung proseso na yon hanggang sa aktual na paggastos ng pondo. Kasi hindi natatapos sa pag-legislate ng budget ang usapin ng national budget. Ang usapin ng national budget natatapos lang kapag ang pinagkagastosan, naramdaman na ng ordinaryong tao kung ano ang naging benepisyo. That's all for today's episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli, ito po si Zaiza Nadine Susara ng Institute for Leadership, Empowerment, and Democracy at ito ang AHRC Talks.